At ito na nga ba sinasabi natin na itong si Brandon Roser hindi yan magtatagal dyan sa TNT Tropang Giga at eventually mapupunta yan dito sa Barangay Ginebra. At ang magiging kapalit ay itong si Ben Adamos, si Big Ben. Itong si Brandon Roser ay meron ngayong ACL injury at hindi makapaglalaro dito sa TNT Tropang Giga. Pero handa raw ang Barangay Ginebra na intayin ito at willing sila dito sa one-on-one trade na ino-offer ng TNT Tropang Giga. So ang mangyayari ay si Brandon Roser ite-trade ng TNT dito sa San Miguel, dito sa Barangay Ginebra, kapalit ni Big Ben Adamos. Kung height lang naman ang pag-uusapan, halos pareho lang yan. 6'8 itong si Roser, 6'7 itong si Ben Adamos. Ang pinakaiba na lang nila ay yung estilo ng paglalaro. Dahil itong si Ben Adamos ay mostly sa outside yan. Para yang si Troy Rosario tumitira ng 3 sa labas. Samantalang itong si Brandon Roser ay more of a defensive player at doon sa loob siya pumoposte para si Christian Stan Hardinger. Kung pag-aaralan natin, kaya kinuha ng Barangay Ginebra o kukunin itong si Brandon Roser dahil nakita na nila yung pangangailangan sa isang player na katulad ni Christian Stan Hardinger. Alam natin kung gaano kaganda nilalaro ngayon ni Japet Aguilar, pero hindi niya kakayanin kung siya lamang at mas maganda kung meron pang isang player katulad ni Brandon Roser na tutulong sa kanya. Dahil yan ang magiging very important para dito kay Brandon Roser at para din rin kay Coach Tim Cone. Dahil syempre ang tinitignan dito ni Coach Tim Cone ay yung future ng Barangay Ginebra. Kung sakasakali na makuha ng Ginebra itong si Brandon Roser, pagkakaroon ng mas matinding starting 5 itong Ginebra. So meron kang Brandon Roser, Japet Aguilar, meron ka pang Jamie Malonzo, Scotty Thompson, plus itong si RJ Abarientos. Kaya dito natin makikita na magiging super solid ang lineup ng Barangay Ginebra kapag nagkataon. At ito naman si Ben Adamos, makatulong din yan sa TNT dahil yung laro niya ay parang si Poy Eram. At alam natin na yung sistema ni Coach Chot Reyes ay parang mas akma yung mga big men na may tira sa labas to sa kanyang dribble drive system. Sa panig naman ng Ginebra, kahit na hindi maglalaro si Brandon Roser ngayong season na to, willing silang maghintay. Alam natin na ganyan ang ginagawa nila ngayon dito kay Jamie Malonzo at kay Jeremiah Gray na hinihintay talaga ng Barangay Ginebra. Nagtsatsaga sila dahil alam nila na ito ay eventually makapaglalaro din at kapag nakapaglaro na ay magiging malaki ang tulong para dito sa Barangay Ginebra. Kaya wag na tayong magulat kung matuloy nga ang trade na ito at pumayag na ang Barangay Ginebra sa ganyang klaseng sitwasyon. Sa tingin ko hindi naman malulugi itong TNT o Ginebra dito sa trade na yan. Kaya sa tingin ko madali yang maaaprobahan. Ang importante dito, kung ikaw Barangay Ginebra, ay meron kang mga players na available habang iniintay mo pa na makarecover itong si Brandon Roser mula dito sa kanyang ACL injury. As it is, nandyan pa naman si Isaac Go. At kung sakali nga na makuha ng Barangay Ginebra itong si Brandon Roser nang hindi ginigive up itong si Isaac Go, at least magiging magandang tulong yan para sa kanila. Dahil syempre, kahit na mawala si Ben Adamos, kung si Brandon Roser naman ang kapalit, magiging sulit yan para dito sa Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko, ito ang klaseng trade na dapat talagang pursigihin ng management ng Barangay Ginebra dahil magiging malaki ang tulong nito para sa kanilang lineup, hindi lang sa ngayon, kung hindi sa mga future na conferences.